at higit ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdadakila ay tanging sa mahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating iginagalang mahal na Pastor Wilistada Almeda. Precious and loving memories po sa ating pang beloved. Ganon din po sa mga beloved children. Hallelujah, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating pong mga beloved ordained preacher, kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Kung may baguhan po, welcome po kayo sa banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa gintong pagkakataon na ako po'y makapagpasalamat sa inyo. Nanggaling pa po ako sa dako po ng Antipolo Outreach. Ako po'y bumabati ng Happy 40th Church Anniversary po sa dakong ito ng Candelaria. Hallelujah, praise the Lord. Nagagalak po ang aking puso na ako po'y nakarating dito upang magpahayag po ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Akin lang pong pasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus. Isa po akong dating battered wife. Ang beloved husband ko po isang dating talamak na drug addict na kung saan po pagsabog po ito sa drugs at alak, andyan po na kami po'y pinaglalaruan niya, binubugbog. Andyan na talagang grabing kalupitan yung aming naranasan nung wala pa po kami sa banal na gawain na ito. First baby pa lang po, buwan pa lang ang edad ng aking baby. Pagsabog po sa drugs at alak ang aking beloved husband. Sa mag-asawa po, nagtutuwangan po yan mag-alaga sa bata. Alam niyo mga minamahal, yung oras na yun, ako po'y nagluluto. Nandun po siya, umiyak po yung baby namin doon sa higaan. Akala ko po, alagaan niya o ipaghihele o patatahimikin. Kinuha niya po yung baby namin na buwan pa lang po yung edad. Itinapon po sa bintana. Sabi ko, bakit mo tinapon yung baby natin? Sabi niya, kala ko kasi pusa, ngiyaw na bibingi ako kaya binato ko sa bintana. Pero sa habag at awa po ng mahal na Panginoon, kahit wala pa po kami sa banal na gawain na ito, andyan na po yung pagliligtas, pag-iingat ng mahal na Panginoon. Andyan po yung aking baby na itinapon sa bintana, sinalo ng aking bayaw, pinag-ingatan, hindi po na ano o namatay. Hallelujah, napakabuti ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po mga minamahal, hindi lang po yun, kahit buntis po ako, bugbugin ako, tadyakan, mahulog sa hagdanan. Pero kahit wala pa po kami sa banal na gawain nito, hindi po ako nakukunan o dinudugo. Pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Andyan din po na ang trabaho ko po kasi nagtitinda po ako ng gulay sa palengke. Alam nyo, pag nauna pong umuwi ang aking beloved husband, andyan po na yung aking mga anak paglalaruan niya po, pagtitripan niya yan. Isasarado po yung pintuan, may patatayuin sa pinto, sa dingding, sa aparador. Habang hinahasa niya po yung itak, 29, I speak, lahat po ng matatalim na bagay. Isa-isa niya pong gagawing dartboard sa mga baby ko. I-spilin niya isa-isa. Pero sa habag at awa ng mahal na Panginoon, kahit wala pa po kami sa banal na gawain na to, andyan na po yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hindi po tinatamaan ng aking mga anak, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, andyan din po na isang beses po, nauna po siyang umuwi sa akin, sa aming bahay. Yung aking pong panganay na anak, may edad na po ito ng konti. Andyan po na tumakbo po ito, binitbit yung aking baby na pangatlo. Naiwan po yung pangalawang anak ko na dati pong may sakit sa puso. Alam nyo, nagtago po yung anak kong lalaki doon sa loob ng aparador. Nakatakas yung aking panganay at pangatlo. Pagpasok po ng beloved husband ko sa aming bahay, wala po siyang nakitang tao. Ang nakita niya po yung demonyo. Pumasok sa loob ng aparador, kinuha niya yung itak, sinaksak niya yung aparador ng maraming beses hanggang mawasak, mabasag yung salamin. Nung nabuksan na po yun dahil sira na po, nagulat po siya, nandun po yung aking mahal na anak na nagtatago sa loob, pero walang tama ng saksak. Pinag-ingatan ng mahal na Panginoon kahit wala pa po kami sa banal na gawain na ito. Hallelujah. Hallelujah. Andyan din po na isang beses. Wala po ako sa bahay nung time na yon. Sabog po sa drugs yung aking beloved husband.
Andiyan po nilaro niya po yung aking pangatlong anak na ang edad po 1.5 taon. Kung sino po yung nakakaalam ng larong pen-pen de Sara pen, nilaro niya po yung bata. Pinatong yung kamay sa lamesa. Sa halip po daliri yung ituturo sa pagitan ng daliri. I speak po yung gamit niya. Pabilis ng pabilis ang kanta, pabilis na pabilis ang pagtadtad. Pero sa habag at awa ng mahal na Panginoon, kahit wala pa po kami sa banal na gawain na to, hindi po tinamaan ng saksak yung kamay ng baby ko. Andyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hanggang isang gabi po, ako'y pagod na pagod sa pagtitinda. Dati po, kahit anong pagod ko, kung nagsasyabu po yung beloved husband ko, siya po'y adik, ako'y hindi. Hindi rin po ako natutulog kasi binabantayan ko yung kilos niya. Nakapikit lang ako sa higaan kasi paano kang matutulog? Maririnig mo sa kusina, naghahasa ng itak, 29, I speak. Mamaya lilipad yun sa uluhan mo. Iiispin niya, hindi ka nalang gagalaw, hindi ka kikibo. Baka sa susunod, yung susunod na pag-spin ng matalim na bagay, sa leeg ko na tumarak. Kaya para rin ako nagsasyabo nung time na yun, butot balat din ako, maiitim ang ilalim ng mata ko. Pero isang gabi, ako'y pinatulog ng mahal na Panginoong Hesus ng mahimbing. Hindi ko alam yung gabi po pala na yon, may mangyayari na po pala. Pinagbalakan niya na po kaming i-massacre. Alam niyo po mga minamahal, habang siya'y nagsasyabu, bumulong po yung kaaway. Ang sabi sa kanya, patayin mo na yan, magiging malaya ka na. Tumayo po yung aking mahal na asawa sa pagsasyabu, lumapit po sa aking hinihigaan. Andiyan po na, uundayan na po ako ng unang saksak. Ang sabi po ng isang tinig, wag, mahal kita. Alam niyo po mga minamahal, hindi niya po ako nasaksak. Bumalik siya sa kusina, nagsyabu ulit. Bumulong yung kaaway ng pangalawang beses. Ang sabi, patayin mo na. Magiging malaya ka na ulit, mag-isa ka na lang. Magagawa mo na lahat. Alam niyo po mga minamahal, bumalik siya sa akin. Lumapit sa aking higaan, ako iuundayan ng pangalawang saksak. Sa pangalawang beses, bumulong puli ang tinig na ito, ang sabi, wag, mahal kita. Hanggang bumalik po siya ulit, sabi niya, ano ba yung naririnig ko, iba-ibang tinig nang bumubulong sa akin. Nagsyabu po ulit sa pangatlong pagkakataon, bumuling ulit na ako'y patayin na. Tumayo siya upang ako'y saksakin, hallelujah. Bumulong po ulit yung tinig ng mahal na Panginoon. Ang sabi, wag, mahal kita. Muli pong bumulong, buksan mo yung TV, manood ka. Pagbukas niya po, eksakto po sa Channel 13, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nangaral po yung ating beloved pastor, Willie Estrada Almeda. Ang sabi po sa kanya, nakaturong ganyan ang kamay ng ating beloved pastor. Kung ikaw drug addict, kung gusto mong magbagong buhay mo, pumunta ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, babaguhin ng mahal na Hesus ang buhay mo. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, dumalo po siya doon sa lugar ng Marikina Sports Center, year 1994, February 5. Tinanggap niyang mahal na Panginoong Hesus, nagpabautismo siya sa tubig, sa pangalan po ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ako naman po ay Christian po sa iba-ibang gawain. Marami po ako napuntahan. Dumalo po ako doon sa huling church na pinanggalingan ko. Nagtaka po ako kasi ako po bukod sa pagtitinda, nagsusugal po ako, nagpapataya po ako ng ending ng wedding. Nakatapos na po ako ng lahat ng ginagawa ko, hindi pa po siya umuuwi, gabi na. Diyan po na hiniram ng nanay ko yung aking mga anak. Ako lang po yung madadat na niya. Alam niyo po mga minamahal, natakot na po ako kasi ako lang yung tao sa bahay. Baka may gawin sa akin masama, patayin ako. Walang testigo. Alam niyo po mga minamahal, pagdating niya, may sign po kasi na kapag siya po sabog po sa drugs, andyan po yung hagdanan namin, umaalog po yung bintana. At yung amin pong poodle na aso, nagtatago po sa lahat, sa tagong-tagong lugar. Kasi po pati yung amin pong alaga, nakakaranas din po ng kalupitan, binubugbog niya rin po ito. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, andyan po nung time na yun, nagtaka ako bakit yung aming alaga hindi po nagtago. Hindi po siya sabog sa drugs at alak, tumatayo po ito, paikot-ikot na masay, naglululundag, sinasalubong siya. Pero nung pagpasok po, binagsak yung bag, ganun po siya pagsabog, ibabagsak lang, hubad lahat.
Wala siyang saplot, pero yung time na yon, wala po siyang hinubad. Binagsak lang yung bag. Tinawag ako. First time ko narinig yung tawag na yon. Ang sabi niya, Nay, halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Ayaw ko po lumapit kasi talagang kinakabahan po ako. Alam niyo po, 3 beses niya akong tinawag hanggang lumabas na po ako, napilitan po ako lumabas. Patay po yung ilaw. Ang sabi niya po sa akin, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa akong pagkakasala sa iyo. Sa mga kalupitang ginawa ko sa iyo. Alam niyo po, hindi po ako naniwala kasi sa tuwing ganun po siya, humingi ng sorry, maglilinis, maglalaba, magiging mabait sa isang buwan, sa isang linggo, tapos babalik ulit sa ganun. Alam niyo po, andyan po nasabi ko sa kanya, sige, pinapatawad na kita, hindi po galing sa puso. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya, gusto ko yung patawad na galing sa puso, patawarin mo ako. Alam niyo po, andyan po na binuksan ko po yung ilaw, pagtingin ko po, yung sign po kasi nasabog po ito sa marijuana, mapula po yung mata. Pag sabog po sa shabu talaga makikita mo yung itsura niya, nagtitirik po yung mata niya, pati dila niya kulay puti. Pag sa ano naman po marijuana, dilaw po yung kuko. Ganon din po sa mga gamot po, sa mga iniinom na tabletas, mapula po yung mata niya. Yung time po na yun, paikot-ikot ako sa kanya, hindi ko alam, kinikilabutan ako kung ano yung nararamdaman ko. Talagang sinisiyasat ko siyang mabuti nung oras na yun. Kakaiba, sabi ko gano'n, may nararamdaman akong kakaiba. Alam nyo, niyakap niya po ako. Pag yakap niya po sa akin, tinulak ko siya. Sabi ko, nakapa ko po yung bandang likuran niya, basa po yung panloob niya. Tinulak ko siya, sabi ko, kaya pala hindi ko malaman kung anong drugs ang tinake mo. Nagturok ka na, hindi mo na kaya yung volume ng mga drugs na maliliit, kaya ang ginagamit mo na is turok. Alam niyo mga minamahal, first time ko narinig, sabi niya, kahabagan ka ng mahal na Panginoon. Tinanggap kong mahal na Panginoon, nagpabautismo ako sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, inobserbahan ko siya, 1 linggo di na bumaba, nagigising po ako madaling araw, nakaluhod siya, nagpupuri sa mahal na Panginoon, napupuspos ng presensya ng mahal na Panginoon. Alam ko po kasi yun ang galing ako sa ibang gawain, yung presensya na yun. Alam niyo po mga minamahal, nagbabasa ng Biblia, sahig namin, dingding, palad niya. Andyan yung mga bersikulo, nagsasaulo siya. Alam niyo po mga minamahal, isang beses, dumating po yung mga kaibigan niya, niyaya po siya ng drugs at alak. Sumagot po siya, pre, binago na ako ng mahal na Panginoon. Dati sinasabi ko, darating ang isang araw, ibabayad mo na lang ako sa isang stick, isang sachet o tansan. Pero hindi niloob ng mahal na Panginoon, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi lang po yan ang problema ko, 2 po sila. Yung akin pong pangalawang anak, pinanganak ko pong may butas ang puso, may taning po ang buhay, mamamatay po siya sa edad na 3 years old. Sabi po ng doktor sa heart center, alam niyo po mga minamahal, isang araw po inatake yung mahal na anak ko. Sabi ng beloved husband ko, kasi nag-church siya sa Jesus Miracle Crusade, ako doon sa pinanggalingan ko. Hindi pa rin po ako sa kanya sumama. Alam niyo mga minamahal, nung inatake yung aking mahal na anak, nagpuri po siya. Sumunod po ako sa ginagawa niya, sumama ako sa pagpupuri, lumuhod siya, nanalangin. Lumuhod din po ako, nanalangin. Maya-maya po nakita ko nilihas ang aking anak na may sakit sa puso at asma. Sabi niya, demonyo, sakit sa puso, asma, lumayas ka, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangunang dalangin ng beloved Pastor Estrada Almeda, alam niyo mga minamahal, instant tumigil yung sakit sa puso ng anak ko, pati hika pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Pero may question sa puso ko nung time na yun, bakit kailangan sabihin sa pangunang dalangin ng pastor nila, pwede ka namang mag-pray sa Diyos ng ganun. Alam nyo, dun ko po nakita yon. Kailangan pala. Kasi isa rin ako sa pinapanalangin ng ating beloved pastor. Ang buong sambahayan ko, pinalaya sa kalungkutan, poot, galit sa karahasan, sa problema, sa karamdaman.
Ngayon po yung anak ko po na 3 years old, dapat patay na, 35 years old na po siya ngayon. Pinagpala ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoong Yesus. At ang aking anak na panganay po ay nabulag sa edad po na 6 years old. Andiyan po na ako'y sinumbong ng aming may-ari po ng inuupahan. Pinuntahan po ako ng aming kapitan, kagawad ng barangay namin. Sabi, may doktor, may ospital, ba't ayaw mo ipagamot ang anak mo kung wala kang pera? Tutulungan ka namin. Pero ako po'y nagpatotoo sa kanila na ako'y nasave sa Jesus Miracle Crusade. Yung anak ko na dapat patay na ngayon, buhay, binuhay ng mahal na Panginoong Yesus. Alam nyo, nabulag po yung anak ko. Hallelujah. 2 months, ako po'y nag-ayuno. Hallelujah. Longer fasting. Hallelujah. Pagdating po ng 2 months, 1 month, ipakukulong na ako ng aming kapitana. After 1 month po, gumaling ang anak ko, dumilat ang mata, hindi na po siya bulag. Hallelujah, praise the Lord. 36 years old na po siya ngayon. Hallelujah. Napakabuti mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng pagpapalat, biyaya mo, himala, mga pagpapagaling ng karamdaman, pag-ayos ng aming buhay, kasiyahan sa puso't isipan. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Di man po kami karapat, dapat ginagamit mo kami sa banal na ubasan mo. Hallelujah. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa iyo lang aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.